So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, aarestuhin na po si Baklang Harry Roque ng Interpol. So sa hindi lang po updated, no, kasi ito trending na to ngayon na naglabas na po yung RTC ng Pampanga ng arrest warrant dun po sa mga kasangkot sa Lucky South 99 at kasama po doon si Harry Roque. So para makuha natin yung point mga kababayan, no, ito po galing tong ABS-CBN. Diba? Court orders Harry Roque's arrest. A regional trial court in Angeles, Pampanga has issued an arrest warrant against lawyer Harry Roque and 10 others alleged human trafficking in relation in the Philippine offshore gaming operator Pogo Hub in Pampanga. So tandaan natin mga kababayan na ito nga pong human trafficking, non-bailable case po ito. Heinous crime po ito. So, ibig sabihin nun, si Harry Roque po, pag siya po na-aresto po ng Interpol, non-bailable po yung kaso niya. Okay? So, sabi dito, no, the warrant included Cassandra Ong, yung magandang babae, alleged representative of the Pogo Hub, Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Okay? So, based on the document signed by RTC Presiding Judge Rene Reyes on May 8, so no May 8 pa pala, no? May 8. Okay. The court found probable cause against Roque, Ong, and 9 others for non-bailable, di ba? Non-bailable violation under the Anti-Trafficking of Person Act of 2003. Okay. So ito yung exciting part dito mga kababayan. Sabi dito, the Department of Justice had filed qualified human trafficking and regular human trafficking cases against Roque for his alleged participation, not just a lawyer for Whirlwind Corporation that leased land to Lucky South 99, but as a supposed representative of the Pogo. Okay. So, ang nag-file pala ng kaso, DOJ. Okay? Tapos final po ito sa RTC. So, shoutout sa iyo, no, Secretary Boying Rimulya. Good job. Roque, who served 2 stints as former President Rodrigo Duterte Palace spokesman, left the Philippines in September after being cited for contempt for refusing to attend House hearings into offshore gambling sites used as fronts of for criminal activities. So, ang point natin dito mga kababayan, no, may mga contact pa rin po talaga itong mga Duterte group dyan po sa BOC or sa BI, sa immigration. Kasi tandaan nyo hindi po talaga makakalaya or makakatakas itong si Harry Roque nang siya lang, nang wala siyang kasabwat sa immigration tsaka sa immigration lang pala sa immigration sa Bureau of Immigration, BOC tuloy customs. Akala ko kasi baboy akala ko baboy na iangkat kaya customs. Okay, so actually dapat ayan po yung isa sa mga iniimbestigahan ngayon, no? Paano nakatakas si Harry Roque? Di ba? So in December last year, he filed his counter affidavit from United Arab Emirates and denied being the lawyer of Lucky South 99. So ito yung pinakamalupit dito mga kababayan, no? Sabi dito, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. added that once the arrest warrant is out, the Philippine government would request to place Roque on the red notice of the International Criminal Police Organization, Interpol ito, no? The global police group that handed the International Criminal Court warrant for former President Rodrigo Duterte. Okay. So ano ba yung point natin dito mga kababayan? Tandaan po natin, no, na si Harry Roque ngayon nasa Netherlands, nasa The Hague. Okay? At nandun din po si Digong. So isipin nyo lang hindi na po safe si Harry Roque dun po sa Netherlands. Kasi yung same state nga po na nag-request nga po ng arrest warrant kay Digong through Interpol, ayun din po yung bansa kung saan po nagtatago si Harry Roque at humingi po ng asylum. Diba? Sabihin nun, syempre, we will just return the favor Diba? Humingi kayo ng pabor sa Pilipinas para arestuin si Digong. Kami namang Pilipinas ang hihingi naman po ng pabor sa Netherlands para arestuin naman po itong si Harry Roque through Interpol. Diba? So, abangan po natin to kung talaga magpuproceed po ito at dapat po talaga ito magproceed. Kasi pag ito si Roque nahuli, bibisitahin ko po ito sa kulungan. Oo. Hayop to So ayan po yung update ngayon natin, no. So actually, no, may copy ako ng dito ng arrest warrant ni Digong tuloy ni Harry Roque.
So ito yun, no? Oh. So ratified before this court on April 29. So ang mga nandito, may mga pangalan yan eh. Ito si Catherine Cassandra Leong, si Duan Renwu, si Roslyn Baterna kasama. O si Roslyn Baterna, tapos si Dennis Cunanan kasama, si Lacson Han, o di ba si Michael Bryce Mascareñas. So ang dami nila dito. So kasama nga si Harry Roque dito mga kababayan, no. So ngayon mga streetwise, no, kung isang malaking question dito rin na kailangan din masagot ni Harry Roque dito, yung mga dokumento po kung bakit po yumaman siya ng almost 10 times ata, no, or 100 times. Tandaan nyo si Harry Roque po, base po sa salin niya, yumaman po siya ng multiple times nung panahon nga po ni Digong. At yan po yung hindi niya mapaliwanag po sa Quadcom kung bakit siya yumaman ng sobrang laki. O, diba? So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no, ito tandaan nyo to. May papakita akong video sa inyo. So ito, panoorin natin to. At siyempre, importante talaga, ligtas na si VP Sara sa impeachment trial dahil meron na tayong 6 na solid at ang pagpipilian na lang natin para sa 2 pang kinakailangan na boto. Kailangan lang natin 8 para ma-dismiss yung impeachment trial ay 2 magkapatid Cayetano, 2 magkapatid na Estrada, Mark Villar, Joel Villanueva. So, sa 6 neto, 2 lang kailangan natin para mabasura na yung impeachment complaint. And I think it's in the bag. The VP will not only stay as Vice President, but if I had my way, at kung ang taong bahay talaga ay maghuhusga, baka sooner than 2028, magiging Presidente si VP Sara. Ayan na. So yun mga kababayan, ayun po talaga ang pinakapag-asa na lang po ni Harry Roque, ang maging presidente po si Sara Duterte. Kaya kung ano-ano na nga sinasabi ng putang ng baklang yan eh. O, diba? So ngayon, no, kasi ang point dito mga kababayan, ang hinihintay na lang pala para arestuin si Harry Roque ng Interpol is yung arrest warrant from RTC. Eh meron na. So ibig sabihin nito, oras or linggo na lang po ang bibilangin natin para po may baba na po yung red notice kay Harry Roque. Okay. So ngayon, mahuhuli po yan. Naniniwala po ako doon. Especially kung idadaan ito sa Interpol, mahuhuli po ito. So ang pag-asa na lang po talaga ni Harry Roque, tulad nga po sinabi niya sa video, maging presidente po si Sara Duterte. At ako naniniwala po talaga ako, no, base po sa Senado natin, bulok po yung Senado natin. Hindi po sila magiging fair. Hindi po mai-impeach si Sara Duterte. Malaki po yung chance na hindi siya ma-impeach. Base po sa mga senador po na nakaupo ngayon. So ngayon, ang pag-asa ng halin ni Harry Roque para po makalusot siya sa sigurot na to, maging presidente po si Sara Duterte. So 3 years po yun. So posible pag nahuli si Harry Roque at pag si Sara Duterte maging presidente, makakalaya din po yan. Okay? So tayo papahig ba tayo ng ganon? Isang human trafficking na bakla makakalaya dahil meron tayong presidenteng baliw sa 2028 na si Sara Duterte? Papahig ba tayo ng ganon? Papahig ba tayo na pag si Sara maging presidente, babalik ang pogo? Babalik ang human trafficking? Babalik po yung money laundering sa Pilipinas? Babalik po yung mga Chinese sa Pilipinas? Papayag ba tayo ng ganon? Oh, papayag din po ba tayo mga babae, no, na ang PCO natin si Mocha Uson, si Martin Andaner ulit? Oh, tapos legal counsel natin si Panelo, babalik po lahat yan mga babayan. Well, kung pagbabasihan po natin yung nangyari po sa election noong 2025, itong nakaraan lang, di ba? Mukhang hindi po natututo ang mga Pilipino. Puta, Camille Villar, Amy Marcos nanalo pa. Binota ng mga loyalista. Kung di ba naman kayo tanga? Di ba? Well, ganoon talaga. Tapos na yun, kailangan na natin mag-move on. Tapos na po yung election. Pero nababanggit lang po natin. Pero ang susunod po natin na focusan ngayon yung impeachment, na alam ko po talaga kung pagbabasihan po natin yung line-up po ng Senado po ngayon, mukhang dehado po talaga yung impeachment. Depende na lang po talaga na magkaroon po ng isang milagro na mauntog itong mga senador natin, na mas pipiliin po nila yung ebidensya laban po sa kanilang suporta kay Digong or kay Sara.
Well, actually, pabagsak na rin po naman si Digong kasi nakakulong na. Wala na magagawa yan. Di ba? Pero itong si Sara, sana, sana ma-impeach. Ayun lang. So, yun, no? So, kayo po, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa arrest warrant nga po na lumabas dito kay Harry Roque? So, kayo ba? Naniniwala ba kayo na sa pagkakataon po na to, posible nang mahuli si Harry Roque? Kasi kompleto na eh. Kompleto na po yung mga kailangan para arestuhin po siya eh. Yung red notice na lang po ng Interpol ang kailangan natin. So, yun no. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. And by the way, sa airport pa rin po tayo. Ito yung flight ko na na-delayed ng isang araw. So, ngayon po ako pabalik. Okay. Yan na. So, good luck. Sana di na madali itong flight ko ngayon, no? Sana so, balik po tayo sa regular streaming natin pag-uwi po ng Manila, no? Yan, no? So, thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.